Grabe na mga kababayan mga kababayan grabe na daw, nakakatakot na ang USA o ang Amerika. Kasi yung mga China Coast Guard, to mga kababayan nagtakbuhan na. Nagtakbuhan. Talaga nagtatakbuhan yan pag nandyan yung Amerika, no? At ang buong West Philippine Sea, gwardyado na daw. Gwardyado na lang Amerika. So ito kababayan So kababayan, itong ating bibigyan na reaction video reaction, comments, criticism, at pwede rin naman kayo mag-comments diyan mga kababayan. Kung ano man inyong mga saloobin ay pwede rin naman diyan mag-comments diyan sa baba. Ngayon, kung bago ka pa lang sa akin channel, mga kababayan please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel syempre, no, bago tayo mag-umpisa. Okay? And also please paki-subscribe din kay Melbs Castle. So itong video na to sa kanya to. So bibigyan natin ng reaction. Ito yung mainit na balita ngayon tungkol sa West Philippine Sea. Alam nyo naman na West Philippine Sea talagang ng incheck na mga singkit na to, no. Atat na kunin ang West Philippine Sea. Okay, no? So, okay, umpisa na natin mga kababayan Patay at lagot ka talaga, China. USS Nimitz na isang aircraft carrier muling na-detect at nagbalik sa West Philippine Sea. Kasalukuyan to ngayong nasa... Tingnan mo tingnan yung balita bumalik uli ang... bumalik? Ang aircraft carrier ng Amerika. Ayun ang pinakamagandang balita to mga kababayan. Sa Pag-asa Island, kung saan nangyari ang insidenteng banggaan at pagwa-water cannon ng Chinese Coast Guard laban sa lupa. Siyempre, pag sinabing aircraft carrier, hindi lang nag-iisa yan. May escort yan na missile destroyer. Yes. Ang USS Gridley, USS Wayne, at USS Higbee. Dito makikita mo talaga kay US President Donald Trump hindi papahintulutan ng Amerika ang anumang pananakop ng China sa West Philippine Sea. Tignan nyo mga kababayan si Uncle Sam. Si Uncle Sam, ayan si Donald Trump ng presidente ng Amerika. So talagang gusto niya talagang tulungan ang Pilipinas pagdating sa maritime. Oh, yes, so talagang Daddy. kalyado kasi ng Amerika ang Pilipinas pagdating sa Indo-Pacific. Yan. Kaya nga itong mga tignan nyo, di ba? Nagsitakbuhan ang mga Chinese Coast Guard nang dumating na ang mga US Navy diyan sa West Philippine Sea. Takbuhan. Usog bayag. Mapabaho di masinlok pa yan o Pag-asa Island. Nakatakdang magkita ang USS George Washington at USS Nimitz sa may Palawan, kung saan magsasagawa ang dalawa ng joint operation. Dahil nga sa presensya ng aircraft carrier, naalala nyo ba yung kumpol ng Chinese Coast Guard sa Pag-asa Island? Wala na yan ngayon. Nagtakbuhan na. Pero buti na lang daw at nag-deploy na agad ang Amerika ng barkong pandigma. Dahil abala nga ang Philippine Navy warship at ibang US warship sa pagbabantay sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Yes. Napapabayaan na kasi ang Pag-asa Island. Hindi kasing malayong sakupin niya ng China. Dahil yan ang pinakamalaking teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Buti na lang talaga to the rescue si Uncle Sam. Kasi yung harassment na nangyari... Tingnan nyo naman biglang dumating dalawang aircraft carrier ng Amerika. Talagang biglang dumating, bilis-bilis dumating sa West Philippine Sea para alalayan ang mga Philippine Navy at Philippine Coast Guard dyan. Kasi nga, itong mga incheck na to, no, nakakabuisit talaga. Pati ba naman gusto nilang kunin yung Pag-asa Island? may mga nakatirang Pilipino diyan, no? Ang napaka-ugok talaga tong mga incheck na to. Napaka tanga. Grabe sila, no?
hindi nangyari sa Bajo de Masinloc o sa Ayungin Shoal. Nangyari mismo sa malapit sa Quito or Pag-asa Island. Dating Nandun yung talaga yung presensya natin sa Spratlys. So, ito yung napansin ko na first time, although nangyayari niya malapit sa Sandy Cay, pero talagang matindi yung ginawa ng China ngayon na nangharas sila at nangbangga sila ng BIFAR vessel malapit mismo sa Pag-asa. Okay. So kumbaga nag-open ng panibagong tunggalian ang mga Chino, no, ng harassment mula hindi lang sa Ayungin Shoal, no, sa Bajo de Masinloc at ngayon malapit na sa Pag-asa. At nakakabahala yan kasi nandun talaga yung presensya natin. Pag sinakot nila talaga yung Pag-asa Island, talagang pinaalis tayo. Hindi pa pumapalag o nagpapadalos-dalos ang Philippine Navy sa mga aksyon nito. Bakit? Kasi syempre kulang pa tayo sa barkong pandigma. Wala pa tayong sapat na barkong ipanglalaban sa digmaan. Kaya tingin ni war expert Renato Dican. Tingnan niyo naman ha. Totoo naman yata, no? Wala pa tayo talagang panlaban sa mga inchik. Kumbaga tayo pa lang sa ngayon kasalukuyang nagpapalakas pa lang ng mga military defense ang Pilipinas, no? Kasi parang pagdating ng araw, kayang-kaya ng labanan ang mga inchik na mga buwisit. Castro, tama lang na humingi muna tayo ng tulong sa US Navy. Huwag muna tayong lumaban sa China. Magpalakas muna tayo hanggang kaya na natin lumaban kahit wala ang presensya ng Amerika. Ang kaso nga lang, apektado ang Armed Forces of the Philippines sa pagbili ng missile, mga warship at fighter jet dahil sa nangyayaring korupsyon sa DPWH. Professor De Castro. Oo nga naman, no. Paano nga tayo makakabili? Paano nga makakabili ang Pilipinas ng mga ganyan mga war equipment? Paano makakabili? Tingnan mo, ano nangyari ngayon? Mga mainit balita sa ngayon, mga magnanakaw. Mga magnanakaw sa gobyerno. Binubulsa ng mga ilang mga politiko lang. O ng mga ilang tao, no? O ilang tao diyan sa gobyerno. Talagang nakakaawang, nakakabwisit, nakakalungkot ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Ba't napunta tayo sa sa korupsyon? Dito balik ulit tayo sa dito sa sa kay West Philippine Sea. Nagpapalakas tayo habang pinalalakas natin ang Coast Guard natin at lalo na pinalalakas natin ang ating sandatahang lakas, ang Philippine Navy. At of course, yung build-up rin natin, no? Hindi lang pagpalakas ng sandatahang lakas natin at Navy, pagpapalakas din yung, kumbaga, yung industry. Shipbuilding industry and of course, investment sa ating defense. Tama. Kaya ko yan. Kaya nang kasi, Orly, binanggit mo nga yung diplomatic protest, importante yan. Pero yung diplomatic protest mo, walang kakayanang militar o lakas militar doon sa behind doon sa diplomatic protest. Kumbaga, sinasabi nga ng mga Chino, piece of paper lang yan, papel lang yan. Kaya ko yan tinanong. So, it time talaga i-build up natin talaga yung sandatahang lakas natin, no? Yung resort, long term yan. Sabi nga ni Presidente, walang walang silver bullet. Kasi talagang, kumbaga naghanda na yung China sa pananakop nila sa South China Sea, West Philippine Sea at Taiwan, habang tayo nakapokus sa internal security. And ang masama dyan, ang loob ko Orly, napakalaking resources natin, kayamanan natin na dapat na-invest sa ating defense, no, sa pagpapatayo ng Navy natin, pagpapalakas sa industry, napupunta sa korupsyon. Ayan na naman dito na naman sa korupsyon. Ito yung mainit na balita ngayon, no, mga kababayan. Korupsyon sa Pilipinas. Kaya tuloy, ang mga gamit natin pang military ay nakorap din. Kawawang Pilipinas talaga. So dapat rin talaga we have to put our house into order, no? Dapat talaga yung resources na talagang kailangan ng sandatahang lakas natin, lalo na ng Navy, ng Air Force, and even yung Army, napupunta lang sa kurakot ng mga ibang politiko. Ayun na, kurakot na naman. Salamat talaga sa United States of America. Yes. Salamat kay President Donald Trump sa pagsuporta at sa paglaban sa teritoryo ng Pilipinas.
Kayo, ano masasabi nyo sa kabutihang binibigay ng US Navy? Ikomento sa baba ang inyong salopin. Yan, okay mga kababayan, no? Ito na yon. Ito ang tanong, komentaryo natin, ha. Kung magpasalamat tayo kay Amerika. Magpasalamat tayo kay Mr. Sam, kay Uncle Sam, kasi lagi niya tayong tinutulungan. Seriously, covered in mud, but a mess. Great. Zombies. Ayun ang pinaka-importante, tinutulungan lagi tayo pagdating sa depensa sa West Philippine Sea. So kaya nga kayong mga kurakot dyan sa Pilipinas, kurakot, sana maawa naman kayo, please. Maawa naman kayo mga please. Yung mga kinukurakot nyo, dapat ipambili na lang sana ng mga malalakas na armas. Mas matutuwa pa ang bayan. Teka. Ano ba yan? Napunta na tayo sa corruption na naman. Ay, nako. Talaga matindi talaga si corruption dito sa Pilipinas, no? Okay, no? So, hanggang dito na lang tayo. Ngayon, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please huwag nyo kalilimutan mag-like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Nang sa ganun, ma-update pa kayo sa mga video na aking pang i-upload. Okay na? Salamat.